Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Welcome sa ating programang The Bride of the Lord Jesus Christ Ministry, saan ating ipinapahayag at ipinapaliwanag ang mga malalalim na aral ng Biblia at hiwaga katulad ng ating pag-aaralan sa ngayon. Ngunit bago tayo magpasimula, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong si Lord Jesus Christ. Pagpalang Diyos, malamikha ng langit at ng lupa, makapangyarihan sa lahat, Diyos ng karunungan, kapahayagan, katalinuhan, kami lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito upang kami po humingi ng gabay at pagtuturo mula sa iyong mga salita at sa mensahe ng iyong sugong propeta na pinadala upang kami ay makaalam, Panginoon, sa mga hiwaga na itinago mo noong paman bago pa itinatag sa libutan. Panginoong Diyos, pagnabahin mo kami sa tamang pagtuturo, huwag kami mamali o malihis sapagkat ang aming hangarin ay malaman ang mga katotohanan mula sa iyong banal na aklat. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Ang ating mensahe sa umagang ito ay pinamagatang compositions and components of theophany. Ang mga sangkap o mga bahagi ng theophany. Ang ating teksto sa umagang ito ay babasahin natin mula dito sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Ay ganito ang ating mababasa, mga minamahal na kapatid. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Next nating basahin yan sa wikang pangbansa upang ito ay ganap na maging maliwanag sa bawat isa sa atin. Ang salin, mga kapatid, dito sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21 ay ganito ang ating mababasa sa talatang 20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. 21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipapasuko sa kanya sa lahat ng mga bagay sa kanya, upang maipapasuko sa kanya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Walayan ng Diyos ang kanyang mga salita na ating nabasa at narinig. Makikita natin dito sa tekstong ating binasa, mga minamahal na kapatid, ay sa talatang 21 na sinasabi rito na babaguhin ng Diyos ang ating mababang katawan. Itong katawan na ito ng tao na tinatawag na outward man ng Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo, ito daw ay mababang uri ng katawan. At sa kanyang pagdating sa araw ng rapture o pag-agaw, ito ay kanyang babaguhin para maging kagaya ng kanyang katawan. Na kung saan sa katawan na yon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo ay kaya niyang ipasuko ang lahat ng mga bagay. So,
napakalakas at makapangyarihan pala ng katawan ng ating Panginoong Kristo na kanyang taglay ngayon. At tayo ay babaguhin niya sa araw ng kanyang pagdating at magiging katulad niya o natin ang katawan ng Panginoong Kristo sa araw na yaon. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, kailangan muna natin malaman kung ano nga ba ang tinatawag na theophany. Ano ang ibig sabihin ng theophany? Ang salitang theophany ay nanggaling sa dalawang salita, theo at phany. Ang ibig sabihin ng theo ay Diyos or God. Samantalang ang ibig sabihin ng phany ay shape or resemblance or image of God. Ayon dito sa paliwanag, mula sa Gregong salita ay theophania, na ang ibig sabihin ay appearance of God. Pagpapakita ng Diyos. Pagpapakita ng Diyos sa material, pisikal at tangible na anyo. Yan ang ibig sabihin ng theophany. Nais kong sipiin ang isang quotation ni Propeta William Marion Branham sa kanyang mensahe 1965, Who is this Melchizedek? Kung paano niya pinaliwanag ang pagkadiyos. Sa mensaheng ito, sa talatang o paragraph 57, ay kanyang sinabi ang mga ganito. His first being was spirit. Ang una raw na pagkadiyos ay espiritu. Supernatural. The great eternal. Yan ang unang pagka-Diyos o ang kalalagayan ng Diyos sa anyong espiritu. At ito ay pinanigan at kinatigan naman, mga minamahal na kapatid, sa sulat ni Juan, Kapitulo 4, kung titignan natin, mga kapatid, sa talatang 24 ay ganito ang ating mababasa. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in the spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu. Yan ang sinasabi ng banal na aklat. Kaya ang lahat ng sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Malinaw na ang unang kalagayan ng Diyos ay anyong espiritu. At alam natin ang espiritu sa sulat sa Lucas 24, mga minamahal na kapatid, talatang 37, ang espiritu ay walang laman at buto. So hindi siya tangible. Wala siyang pisikal na kalalagayan ang Diyos sa anyong espiritu. Ipagpatuloy natin ang paliwanag ni Propeta William Branham. Sabi niya rito, He began to form Himself towards flesh. Ngayon, ang Diyos na Espiritu ay nagpasimulang mag-anyo ng kanyang sarili patungo sa laman. In a theophany, ang tawag dito. Or the Word, a body. Ang tawag umano dito sa theophany ay Word or katawan ng Diyos. Kaya makikita natin mga kapatid na sa John 1:1 ay may ganitong mababasa sa banal na aklat. Dahil tinukoy ni Propeta Branham na ang theophany ay word or body. John 1:1, in the beginning was the Word. At ang tinutukoy pala dito na Word ay body of God. No? And the Word was with God. At ang katawan ng Diyos ay kasama ng Diyos. Siyempre, katawan niya yun eh.
And the Word was God. At yung katawan ng Diyos ay Diyos. Hindi siya pwedeng ihiwalay sa pagka-Diyos ng Espiritu sapagkat iyon ay katawan ng Espiritu na tinatawag na theophany or logos or flesh of God. Eh, ang sabi ng Propeta Branham, this then is the state he was in when he met Abraham. Was called Melchizedek. He was in the form of theophany. Ito daw ang anyo na ginamit ng Diyos nang siya ay magpakita kay Abraham bilang Melchizedek ay isang theophany. At alam natin ng eksenang ito na nagpakita si Melchizedek kay Amang Abraham ay mababasa sa Genesis chapter 14 kung saan sinalubong ni King Melchizedek si Abraham mula sa pakikibaka sa mga hari laban sa panahon na yon ng Sodom at Gomorrah. At makikita natin mga kapatid na siya'y sinalubong ni King Melchizedek at silang dalawa ay nag-communion at nagbigay pa ng ikapo si Amang Abraham kay Melchizedek. At sinabi ni Propeta Branham na yun ang anyo na ginamit ng Diyos ay anyong theophany. Eh makikita natin mga minamahal na kapatid kung nais nating malaman at maintindihan ang tunay na kalalagayan ng Diyos. Bagamat sinasabi sa John chapter 4 verse 24 na ang Diyos ay Espiritu, pero hindi ka pwedeng manatili lamang sa talatang yaon. Dahil hindi magiging kumpleto ang pagkakilala mo sa Diyos kung hanggang Espiritu lamang ang pagkaunawa mo sa Diyos. Sapagkat nakita natin sa banal na aklat, mga minamahal na kapatid, na ang Diyos ay totoong nagpakita kay Abraham sa anyong theophany, mga kapatid, o isang anyong tao. Ganito ang ating mababasa sa Genesis chapter 17. Makikita natin ito mga kapatid sa verse 1. Sabi dito, and when Abram was 90 years old and 99 years old si Abraham, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me, be thou perfect. So, dito makikita natin na nagpakita ang Diyos. Ibig sabihin, may kakayanan ang Diyos magpakita sa tao. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham, siya ay nagpakita kay Abraham. At sa talatang 3, Abraham fell on his face and God talked with him, saying, ayan, kipag-usap ang Diyos kay Abraham. Sa anong anyo? Sa anyong tao. Sa anyong katawan, sa anyong theophany or logos. Kaya nga noong nung unang panahon, mga minamahal na kapatid, sa Ezekiel chapter 1 verse 26 ay mababasa natin ang ganito. And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above it. Makikita natin mga minamahal na kapatid na noon pa man sa lumang tipan, mga minamahal na kapatid, ay sinasabi na merong nakaupo sa trono ng Diyos. Gaya ng sinasabi dito sa Ezekiel Kapitulo 1, talatang 26. Na may nakaupo na sa trono ng Diyos, mga kapatid, at ang nakaupo ay kamukha ng isang tao. Pakinggan natin mga minamahal na kapatid, sa salin sa wikang Tagalog. Sabi niya rito, at sa itaas, sabi rito, ng langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo ay may kawangis ng isang luklukan na parang anyo ng batong safiro at sa ibabaw ng kawangis ng luklukan
ay may kawangis ng isang tao sa itaas na yon. Kita nyo, mga minamahal na kapatid? Meron nang nakaupo sa trono ng Diyos at hindi ito espiritu ng Diyos. Ito'y katawan ng Diyos at sabi rito, kahawig ng isang tao. Kaya pag naunawaan mo at nakita mo ang turo ng Biblia, na ang Diyos ay hindi lamang binubuo ng espiritu, kundi siya rin naman ay may sariling katawan. Meron siyang sariling mukha at anyo na ginagamit noon pa man, na itinawag ito ni Propeta Branham na theophany or logos or word body. Makikita natin ang mga katotohanan ito, mga kapatid, na ang mga relihiyon na nagtuturo hanggang ngayon, ang Diyos ay espiritu lamang at hindi siya pwedeng maging tao ay isang malaking kamalian at kakulangan sa kapahayagan na itinuturo ng Biblia. Makikita natin na hindi lamang isang beses nagpakita ang Diyos kay Abraham, kundi sa Genesis chapter 14, yan ang una, bilang Melchizedek, 18 to 20, Genesis chapter 17, 1 to 3, at Genesis chapter 18 verse 1 to 3 ay muling nagpakita ang Diyos kay Amang Abraham. Maliban doon, nagpakita rin ang Diyos kay Moses sa Exodus 33:2 sa anyong theophany at nakita niya ang likuran ng Diyos bagamat hindi niya nakita ang mukha ng Diyos. Kaya makikita natin, mga minamahal na kapatid, ang malinaw na pagtuturo ng Biblia at ng Propeta Branham tungkol sa pagka-Diyos na siya'y binubuo ng Espiritu at katawan na tinatawag na theophany or logos. Sa isa pang mensahe ni Propeta Branham in Tome 1957 ay ganito ang kanyang sinabi. Siya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang Diyos ay nanahan at ang Diyos ay may anyo. At ang anyo ng Diyos ay ang theophany ng Diyos. The great image of God that He made man in, at doon niya kinopya at nilikha ang tao sa anyong iyon. And then placed him in the earth at inilagay ang tao sa lupa. He had a body. May katawan ang Diyos. God is not without a body. Ang Diyos ay laging may katawan na ginagamit. Meron siyang katawan at ang katawan na ginagamit niya ay kagaya ng tao. At nakita ito ni Moses at nakita ito ni Abraham at ito ay mukhang tao. Yan ang maliwanag na paliwanag dito sa atin, mga minamahal na kapatid, ng Biblia at ng sugo ng Diyos na si Prophet Branham. Makikita natin na sa kanyang mensahe uli na Who is Melchizedek 1965, na ang theophany ay isang katawan na lubog-litaw o maaaring maging invisible at visible kailanman niya gusto. Then from that, sabi ng sugo, he became the Word, the theophany that could appear, disappear. Ayan. So ang theophany pala ay may kapangyarihan at may kakayanan na lumitaw at maglaho. Yun ang katawan ng Diyos na kanyang ginamit sa lumang tipan. Kaya nga makikita natin, mga minamahal na kapatid, na maging sa bagong tipan. Ano ang kapangyarihan at kakayanan ng katawan ng ating mahal na Panginoon Kristo mula nung siya ay bumangon sa mga patay? Hindi ba ganun din, kagaya ng theophany? Siya ay pumasok sa silid na nakasara ang pintuan at ang mga bintana, ngunit siya'y nakapasok doon at biglang lumitaw sa gitna nila at pagkatapos niyang magpakita sa kanila, ay bigla din siyang naglaho. Kaya makikita natin, mga minamahal na kapatid, na ang katawan ng ating mahal na Panginoon Kristo, pagkatapos niyang bumangon sa mga patay, ay nasa ganung kalalagayan din ng theophany ng lumang tipan, na pwedeng magpakita at mawala ang kanyang katawan.
Ngayon, mga minamahal na kapatid, nais nating pag-aralan ngayon na ang theophany ay merong dalawang komposisyon. Una, ang unang komposisyon ng theophany ay ang Espiritu ng Diyos. Ikalawa, ang kanyang pisikal at tangible na katawan ng Diyos o larawan ng Diyos o mukha ng Diyos na maaaring magpakita at maglaho pagkatapos niyang gawin ito sa mga taong gusto niyang makausap. Kaya makikita natin, mga minamahal na kapatid, na ang theophany ay binubuo, mga kapatid, ng dalawang bahagi. Sabi rito sa mensahe ng propeta ng Diyos, kanyang question and answers on Hebrew Part 3, 1957, nasabi rito, mga kapatid, now when he, the Logos means the Word, went out of God, which was God coming from this one big fountain into a body, in the form of a man. It made the Logos, which we call theophany. Ayan. So nakita natin, ang sabi ng propeta Branham, na ang Diyos mula sa anyong espiritu ay nagtungo, nagpahayag, at nagpakita sa anyong tao, na tinatawag ito na Logos o theophany o katawan anyo ng Diyos. Sa paragraph 824, itong sabi ng sugo ng Diyos tungkol naman sa Diyos at sa tao. Now, if you take the theophany, when you are looking at that, kapag daw kinuha mo ang theophany at tinignan mo to, that's a man. Ito ay tao. Na ang Diyos, nang gumawa siya ng tao, ay ginawa niya ang tao sa kanyang larawan. At ano ang larawan ng Diyos? Ginawa niya ang tao sa larawan ng theophany. At ito, sa anyong ito ng Diyos, sa larawang ito ng Diyos, Genesis 1:28, hindi pa niya nilalagay sa katawang lupa ang tao. Bagamat sila ay binubuo na sa espiritu ng lalaki at babae, pero hindi pa niya inilalagay sila sa katawang lupa para magbungkal. Kaya ang Diyos, ang ginawa niya sa theophany ng tao, inilagay niya ito sa katawan na merong 5 senses. God put man down there in order to touch and to feel. So doon pa lamang nagkaroon ng katawan ng tao sa Genesis 2:7 nang dumampot ang Diyos ng alabok at doon hiningahan ng Diyos ang kanyang ilong ng hininga ng Diyos at ang tao na si Adam ay naging buhay na kaluluwa kasi doon ipinasok ang kanyang kaluluwa doon sa katawan na ginawa ng Diyos buhat sa alabok. Pero bago ipinasok ang katawan ni Adan sa alabok, ito ang sabi ng propeta. Sa paragraph 826, and as he walked through the Garden of Eden, habang naglalakad si Adan sa Hardin ng Eden, sa anong anyo? First, as a theophany. Naglalakad si Adan sa Hardin ng Eden bilang theophany. Kagaya ng Holy Spirit ngayon na narito sa ating kalagitnaan na naglalakad. Ginagabayan ang buhay ng mga hayop. Kinokontrol ang lahat ng bagay. Ngunit hindi siya makapagbungkal ng lupa. Kaya kailangan siyang ilagay ng Diyos sa laman upang mabungkal niya ang lupa. At binigyan siya ng 5 sentido o 5 senses. Upang mabungkal niya ang lupa at maalagaan niya ang hardin at ubasan ng Diyos. Pero ang tao ay malungkot sa kanyang nag-iisang kalagayan. Yan naman, nung
when he was first made, he was made two people together. Nung likain ang tao, ay dalawang tao ang katauhan ng nasa kanya. He was both male and female, si Adan at si Eva. Diyos ay gumawa ng lalaki at babae. At nang mahiwalay ang tao, sabi rito, at ang theophany nilagay sa laman. Okay? Ang theophany ay inilagay sa laman. Okay? Sabi rito. Pero hindi siya kumpleto sa ganung kalalagayan. Sapagkat ang kanyang unang bahagi ay theophany. So ang unang bahagi ng tao ay theophany. At hindi ito tama. Hindi ito tama sa paningin, sabi ng sugo. Bakit hindi tama? Sabi rito, mamaya makikita natin kung ba't hindi tama o kumpleto ang tao sa Hardin ng Eden, mga kapatid. Alright, sabi rito, si Adan ay malungkot. Sabi rito. Kaya ang Diyos ay dumampot uli ng bahagi ni Adan at mula doon sa orihinal na lupa o alabok na si Adan ay kumuha siya ng rib o buto sa kanyang tagiliran upang gawing katuwang. At ito nga ay naging si Eva. Bahagi ng tao from the beginning in the creation. Sa anong anyo? In a theophany. Ayan. So napakalinaw, mga minamahal na kapatid, no? Na si Adan at si Eva ay bahagi ng theophany. Alright? So anong bahagi ng theophany si Adan at saka si Eva? In the beginning, nung sila'y likain ng Diyos sa kanyang wangis. Ganito ang ating mababasa sa Hebrews chapter 3, 1957. Pakinggan natin, mga kapatid, no? Sabi rito, now when man became into that body, he had control of all the fishes, the fowls, and the beasts of the field. And then there was no man to till the soil, Genesis 2. He done made male and female, but there's no man to till the soil. So meron ng lalaki at babae sa anyong theophany, spirito, pero wala pang katawan. Then God made man out of the dust of the earth. And he gave him a hand like chimpanzee. He gave him a foot like a bear. He gave him on the image he made him. This earthly body is in the image of animal life, and it's made out of the same kind of material. Your body is made just the same kind of material as the horse or a dog or anything like that. It made out of calcium, potassium, petroleum, and cosmic light. All flesh like that is not the same flesh. It's a different flesh, but it's made out of the dust of the earth where it came from. Yan ang maliwanag na itinuro ng propeta ng Diyos, na bagamat ang bawat hayop at tao ay magkakaibang laman, pero lahat ay kinuha sa isang alabok. Hindi lamang ang tao, kundi mga hayop ay nagmula doon. At ito ang pinakamabigat na binatawan ng propeta tungkol sa tao, tungkol sa theophany. Sabi niya rito, but the difference between an animal and a man, God put a soul in a man. And He did not put it in the animal. So walang